Matapos ang mga kaganapan namin dito sa Siem Reap, it's time to leave as we head to our next destination, ang Vietnam. You say you don't wanna get in trouble, that you doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. Sakay pa rin sa tuktok ni Sukan at ang kanyang kasama, nagpahatid kami sa isang terminal ng bus kung saan kami sasakay ng sleeper bus papuntang Ho Chi Minh. Nabook ko ang ticket na to online through Want2Go sa halagang 2,444 pesos bawat isa. Siem Reap to Ho Chi Minh. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. See you. Bye-bye, sir. Thank you. Ayon sa aking research, ang bus company ito na rin ang bahalang magproseso ng immigration pass mo pagdating ng Vietnam. Nasa 14 hours ang travel time at galing pa kami sa buong araw na lakaran sa Angkor Wat. Kaya kahit medyo masikip, kaming lahat ay nakatulog. Nang biglang, bandang alas 4:30 ng umaga, mula sa aming mahimbing na tulog ay pinababa kami sa bus sa gitna ng isang tila ba malawak na palengke sa Phnom Penh, ang capital ng Cambodia. Sa takot na maaring isa na naman itong scam, nagtanong-tanong kami pero tila walang nakapagsabi sa amin ng kung anong nangyayari. Hanggang sa gitna ng pagkalito ay mas pinili naming maghintay sa susunod na bus at maghanap ng makakain. Wala kaming ka-idea kanina kung ano ang nangyayari. Akala namin simpleng tea break lang. Pero mukhang magsistay kami dito for an hour as we wait for the next bus to take us to Ho Chi Minh. Wala kang sagot na. Walang makakasagot Matatanggap. sa mga tanong mo kasi hindi sila nag-i-English Hindi dito. sila nag-i-English. Hirap. Pero nagulat ka na pinababa ang gamit natin. Super gulat. Kasi alam mo, di ninyo ako ginising. I mean, narinig ko lang habang natutulog ka, binaba yung gamit natin. Fuck, yun lang talaga pumasok sa tenga ko nga. Parang pop, galang na gumising yung mga ganun. Yung super tulog ako from Cambodia. Kasi not to Phnom Penh. From Phnom Siem Penh. Reap. So, nagising ako mga 4 a.m. Imagine. Yung tipong grabe yung tulog ko, ganun. Tapos pak, pagising mo, ibang lugar ka na pala. Tapos pinababa kayo automatically. So this time, naghanap lang kami ng makainan kasi nagutom na rin. Gutom pet. Matapos ang ilang oras, isang panibagong bus ang kumuha sa amin. Morning. Ayun na lang to, ay mas konti ko lang to, kasi may salon diri karon. Kasi magpaano na, magpa-hair po. Hindi na tayo. Hindi mo na silang doon. Ano yung charging guy? May nasa charging port station and everything. Wala charging diya din niya? Asa din sa tunga? Oo. Apat na oras ang lumipas at nakarating kami sa border ng Vietnam. Dito, pinababa kami upang ipaskan ang aming mga bagahe. At dahil ang bus operator na ang nag-process ng immigration pass namin, ay mas naging mabilis ang lahat. It's a new day for a high. It's another day to try to get by. Di nagtagal, Ooh, yeah, I'm feeling now every second, every hour of
Habang nasa biyahe papuntang District 1 ng Ho Chi Minh City, napansin ko ang dami ng mga motorsiklo sa daan. Ayon sa datos, noong early 2000s nang biglang lumobo ang dami ng mga motorsiklo sa Vietnam. At noong 2020 ay may mahigit 65 million registered motorcycles na rito, na ang iba ay locally manufactured. 65 million, that's 2/3 of their population. Ilang minuto pa ay sa wakas nakarating kami ng District 1. Ang tanong ay kung saan ang hostel na tutuluyan namin. Pagdating sa Vida Central Market Hostel ay agad kaming napa-order sa gutom at pagod. And mind you, di putyo-putyo ang pagkain rito ha. Ang accommodation namin ay good for 2 days sa halagang 818 pesos bawat isa at may kasama pang free breakfast. Pero dahil sa maaga kaming lilisan ng hostel para sa tour namin kinabukasan, pumayag ang owner na ilibre na lang ang meal na in-order namin that day. Sulit, di ba? Pag-akyat sa aming room ay tila nakahanap ng lahat ng kanilang pwesto. Naikwento ni Maisang Laga na darating daw ang kaibigan niyang matagal niya nang di nakikita. At di nagtagal ay dumating nga ito. Nang sila'y nagkita, biglang nagyakapan. Tapos sabay sabi, "Sir, halika, maibibigay ako sa'yo." Nagabot siya ng paper bag tapos sabi, "Come to Papa." And I complied. It was this moment na para bang kaming mga batang binigyan ng regalo ni Ninong Jerome. Siyempre, masaya ang Maisang Lagan dahil mas marami siyang natanggap. Sabay sabi, may mga kasama pa kami sa loob. Tila natakot naman si Sir Jerome sa kanyang narinig at sabay umexit. Yun lang. Matapos naming magbihis ay agad kaming pumunta sa Saigon Central Office para bumili ng tickets for the Saigon Bus Tour. At dahil matagal na rin si Sir Jerome dito sa Vietnam, naglaan siya ng konting oras para sa amin. Habang nag-aantay ng tour bus ay sumaglit muna kami rito sa Book Street ng Ho Chi Minh City. At agad naman kaming bumalik sa harap ng Central Office para mag-abang sa bus. Sa halagang 150,000 Vietnamese dong o 348 pesos ay may ikot mo na ang buong syudad ng Saigon. Di nagtagal, we're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty, act like the bad guy. You want some love, like when you feel like calling at midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. I've been hopeful, baby, I was hoping maybe that you'd cross my path. I've been sinking lately and it's hard to move. Think I'm stuck on you. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance.
Matapos mabusog ang aming mga mata at tiyan, oras naman para sa isang matinding tawaran. You don't have? Don't have the big okay. But I want to suffer. I know, but you don't have, so it's okay. Mura lang. Mura lang. Pero How about wala, a scalp? You want a scalp? Ma'am, 350? Yeah. Magkano ito? How about 320? Walang bawat mo na. Walang bawal. Magkano ito? Ito 70 lahat na. 70,000 lahat na. Ito na ni. Kung medyo barat man ang mga Vietnamese sa tawaran, nako, mga manggagansyong Pinoy ang katapat niyan. Magkano to? Ref magnet ba to? Ito tatlo 100. Diyan, sa baba. Ari, 60. If you get tatlo 100. Oh, Ibang kulay. Oh, ibang kulay. Ref magnet. Bye, chok. Oh, gusto ko ng ganito. Oh, blue na, Miss Ai. 350. 350, blue. Mahal to. Ito na ulit. Dahil kilala ang Vietnam bilang second largest coffee producer sa mundo, di namin pinalagpas na makatikim nito. Matapos ang mahabang city tour, time to say goodbye at magpahinga. Sir, ingat. Bye-bye, sir. Seryoso? Thank you so much. Enjoy, ha? Sir, sumulat ka. Bye-bye. At ang challenge sa bawat turistang naririto sa Vietnam ay ang pagtawid. Makakauwi kaya kami ng buhay? Di pa man kami nagtatagal sa Vietnam, isa sa amin ang kinailangan ng umuwi para sa naghihintay niyang pamilya sa Pilipinas. Bye-bye. Amping. At sa pag-alis ng pinsan kong si Joped, ay siya namang pagdating ng tour bus na magdadala sa amin sa susunod naming destinasyon. You were my best friend. Didn't care about the rules. Around 250 kilometers, and when we come back 250 kilometers, we reach to Ho Chi Minh City around 9 p.m. So if you have any plan or anything to do in the evening, please cancel. Okay, thank you. High every night with you. You and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. In your worn out sweaters, thinking we'll be young forever. Driving in your mom's old hatchback, and we were in too deep. Cause I'm thinking we'll be young, Cause I'm thinking we'll be young forever. Cause I'm thinking we'll be young, Cause I'm thinking we'll be. Matapos kong paliparin si B, dito sa ferry stream naman kami dinala ng aming guide na tila pang warm-up sa aming mga paa. Sa kabila ng tagatak naming pawis, tila may naisipan pa itong si Josh. Dagan ko ha. Sugod dito. Wala ko na to ha. Sige, sa taas ka. Init kayo. Init yung bus. Init yung bus. Panik kayo. Init yung bus. Grabe. Diyos ko. Ginusto mo yan? Yung nag-tour ka para mag-enjoy, tapos inutusan ka maglakad ng guide mo dito, makatarungan.
Ayaw niya man nung una, tila napilit namin si Video na umakyat sa ngalan ng picture. Morning bro. Eh, sick po to eh. Siguro, dito ka para sa red, dude. Dito yun? Sige lang. Ang ganda. Ang ganda dito na, Sesh. Okay, bro. 我再拍，你可以 anytime go off, come out bro. Uy, balik ba? Wala ba? Tingin ninyo, protect inita. Wala na kayo. Crazy. Ah, kainit. Pwede pa picture. Pinito eh. Ay, wala pa na kuman. Matapos kumain at magpahinga, dumaan muna kami sa isang fishing village ng Munay. Tila isang pasilip sa fishing culture at lifestyle ng mga locals rito. Aaminin ko, ibang sigla sa mata ang dulot ng tanawing ito. Para bang sa isang iglap, nakarating ako sa isang bagong mundo. Kakaiba, makulay, simple, pero maganda. Sa di kalayuan, tila ay tanaw na ang sand dunes ng Munay. Ito ang talagang sinadya namin rito. For someone who has not experienced sand dunes or desert before, ito ay isang malaking bagay at another first para sa akin. I have been waiting for this moment. First time to experience sand dunes and may kalong nakikita. Sa sobrang excitement at sa kagustuhang makatipid, tumiretso kami agad sa sand dunes nang hindi nagrerenta ng masasakyan. Ang di namin alam, Ang init, grabe yung pawis. Tagatak na. Wala pa kami sa gitna, guys. At hinahanap namin si Joped. Yun yung goal. Kailangan marating natin yan. Diyan natin makikita si Joped. di nagtagal, napansin namin ang mga sasakyang nagdaraan ng papunta sa taas. Medyo may kamahalan man, nagdesisyon kaming bumalik at kumuha ng aming masasakyan upang masulit ang aming natitirang oras. Check for the road back home. Ay, naku, nawawala po kami, guys. Kaya kami ka-excited. Kalimutan namin, kailangan pala namin sumakay. Hindi pala kami mga Avengers. Okay, let's go! Let's go! We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. I have always been afraid of changes, but you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Oh, I got you, there's no reason to chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. La 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 la. La 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 la. La 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 la
white fine sand. Sa kabila ng sikat ng araw, di namin ramdam ang init dito sa tuktok dahil sa lamig at lakas ng hanging dumadampi sa amin. Sa halip, mas ramdam ko ang tuwa at saya na naidulot ng karanasang ito. Di ko lubos maisip na eto na nga, andito na kami. Nakatapak sa isang malawak na desierto na dati sa pelikula ko lang nakikita. Ilang minuto ng biyahe lang ay narating namin ang Red Sand Dunes. Mas maliit kumpara sa White Sand Dunes, pero tila may dalang mahika ang lugar na to sa tuwing natatamaan ng sinag ng araw. Sa ilang saglit, pansin ko na para kaming bumalik sa pagkabata, na tila walang ibang iniisip kundi ang enjoyin ng bawat minuto. Maging masaya at malaya. Ang trip namin dito sa Vietnam ay di naging madali. May konting aberya man sa umpisa. Wala kaming ka-idea kanina kung ano ang nangyayari. Akala namin simpleng pee break lang. Naging maayos at masaya naman sa huli. Sa tulong ng mga locals at ni Sir Jerome ay lalong naging exciting at memorable ang bawat minuto. Sumulat ka! Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Papunta pa lang tayo sa exciting part as we fly to the north. At yan ang dapat niyong abangan. Adventure! If I could, I would be right here with you. In this world of ticking clocks, I hope I'm getting through. So close your eyes.